Okay, good day mga kaworski. So welcome back to my page and YouTube channel. So mag-share tayo ng konting tips mga kaworski about sa ating motorsiklo na Yamaha type. Kung napansin nyo po dyan sa ating title mga kaworski ay ano ba ang the best na gasolina pag ang motor mo is Yamaha FI. So mga kaworski, hindi naman po lahat ng Yamaha FI ay problema tong fuel pump na to. So kung napansin nyo dyan mga kaworski, nagkakaroon kasi ng problema ang fuel pump natin pag ang gasolina natin ay hindi legit na gasolinahan. Kasi syempre, pag mumurahin niya mga kaworski, meron po silang idinadagdag dyan. Ngayon, kung bakit naman mahal, kasi puro po yung ginagamit nila. Mga kaworski, para maging awareness tayo, napakadami ko na po kasing nakikita na nagiging problema ng mga motor nila is yung fuel pump. Okay? Meron pong iba, 3 buwan pa lang, sira na kagad. And then meron pa ako na-encounter, umabot nga ng 1 year yung motor, pero ang odo is alos nasa 2 plus pa lang, 2,000 plus pa lang yung tinakbo, ay nagka-problema na ng malaki yung kanilang motor. Yun nga, nagpalit sila ng fuel pump. So, anong nangyari? Pinalitan ko nga yung fuel pump kasi pinalitan nila ng replacement. Napakamahal pa ng bili, alos 3 plus pa yata bili nila dun sa replacement. Ngayon, hinanap ko yung original, buti na itabi. Ang ginawa ko ay ipinalit ko na lang ulit yung original kasi yung replacement na ipinalit nila ay ang lakas ng ugong, okay? So madalas yan yung mga yung problema na yan dun sa mga replacement na fuel pump. So hindi na lang ako magsasabi kung anong brand yan. Kaya ang pinaka the best na bibili nyo is original, Mga kaworks, kaya ang fuel pump ng mga Yamaha ay nagiging issue. Okay? So, bakit sila nagiging issue mga kaworski? Nakukuha po yan dun sa mga gasolinahan na pinagpapagasan nila. Kasi ang pwesto po ng pump ng Yamaha ay pag ganito, yan. Pailalim, hindi po siya sa ibabaw. Hindi kagaya doon sa mga Honda, nakapaibabaw po yung mga fuel pump kaya walang masyadong problema. Sa mga Yamaha po ay nagkakaroon ng problema. Maliban na lang po sa Yamaha Sight o Vega kasi ang mga Yamaha Sight at Vega nasa ibabaw po yung mga fuel pump niya, Kasi sinabi ko kasi all FI na Yamaha. So, based on experience ko sa mga paggawa namin ng motor, lagi kasi halos araw-araw nagbabaklas kami na itong mga kaworski. Kung halimbawa, nagpunta sa amin, MIUI 125, NMAX, Aerox, yan. Tsaka yung mga old model ng Soul I-115, MXI na FI. So, Soul I-125, halos yan na lang din ang nagiging gawa namin. Siyempre, automatic yan. Pagka full maintenance namin, kasama sa chine-check up, ang fuel pump at saka yung pinapalitan natin yung kanilang filter, gas filter. So mga kaworski, maraming nagiging problema dun sa mga customer ko. Minsan nadadala sa akin ni Yamaha, putol si ganyan, putol si ganon, sira si IC, sira si fuel pump. So iba't iba ang case, Lahat po yan mga kaworski nasisira yan dahil sa gasolina natin ginagamit. So ngayon magtatanong kayo sa akin, ano ba yung gasolina na hindi namin pwede ipagas? Mga kaworski, sasabihin ko na lang yung gasolina na pwede kayo maggasolina. Pero hindi ko sasabihin yung hindi kayo pwedeng maggas. Kasi mahirap po magsalita, mga kaworski, na sisira natin ibang gasolinahan. Kasi based on experience lang din sa paggagawa ko ng motor, pag tinatanong ko sila, lagi nilang sinasabi ay Shell at saka Petron. Okay? Shell at Petron ang lagi nilang sinasabi na gasolina nila dahil ang mga terminal nila hindi po nangingitim na kagaya ng makikita niyo sa video. Ang itim po ng terminal and then talagang putol na yung mga linya nila. Okay? So sa mga sa mga Shell at Petron, halos ganyan po yung nagiging nila, yung kulay. Ayan. Medyo puti-puti pa, Ewan ko nakikita diyan. So, maputi pa kasi ito, ang ginawa kasi mga kaworski ay galing kasi ito sa Mio Gear. Tapos meron kasang fuel pump ng Yamaha ng MIUI 125, nagpalit kami. So, bali ang pinalitan na lang namin is tong floater. Pwede po kayong bumili ng kahit anong fuel pump. Halimbawa, Mio Sol I, ano yun sa inyo? Mio Sol I 125. Pwede kayong bumili ng kahit pang NMAX o pang Aerox. Kukunin nyo lang po Maliban na lang kung meron po naka-connection dito. Siyempre, iba na yon. Meron kasing mga fuel pump, meron pa po siyang naka-connection dito katulad ng mga MXI. Yan.
Tapos yung NMAX version 1, hindi ko alam kung anong model yan. Meron silang nakalagay pa rito, ano. So, ayun mga kaworski, pinaka the best, titignan nyo maigit kung bibili kayo ng fuel pump. Kung sira. Pero, ang advice ko sa inyo mga kaworski, maghanap kayo ng isang mekanikong nagre-repair. Kasi kung bibili kayo ng kabuuan na ito, napakamahal. Halos 4 plus po ang halaga. Medyo mabigat sa bulsa mga kaworski, ano. Sa my shop, ang ginagawa ko, nire-repair ko lang yung IC. Hindi kayo nagpapalit. Nire-repair ko lang po yan. Huwag kayong mag-alala at tinitibayan naman namin. And then, yung fuel pump, yung motor, kung minsan, nagkakaroon din ng problema, may hinana yung buga, yung pressure, meron din tayong mga additional na pampalit mga ka-worship para hindi kayo mapabili ng buo. Kasi pag buo ang mahal, napakamahal mga ka-worship, ano, medyo mabigat sa bulsa. So, advice ko lang naman mga ka-worship, kung meron kayong mga problema na to, maghanap kayo ng gumagawa. Ngayon, kung gusto niyo na may padala sa akin, pwede naman po yan mga ka-worship. Ano. Dibawa, malayo yung lugar ninyo, walang gumagawa talaga sa inyo, tapos namamahalan kayo. Pwede nyo ipa-ship dahil yung iba ginagawa ay ganun. Pinapa-ship nila sa akin, bawat tulong naman, marami na rin tayo nare-repair na pinapa-ship nila and then pinapagawa nila sa akin ito mga ka-worship. Ano. Ngayon, doon naman sa iba, kung marunong naman kayo, yung mga magko-comment dito, sabi nyo, basic lang yan, gawin nyo po yan sa mga customer natin. Huwag nyo na sabihin sa akin na magaling kayo. So, alam nyo na yan. So, gawin nyo lagi yan mga ka-worship sa mga customer natin para pakinabangan nila. Kasi, ang ina-advise ko rito, para makaminos sila, no? Hindi para gumastos ng gumastos. Okay? Itong tips na to mga ka-worship, makakabuti to sa motor nila. Kaya nga, ang advice ko sa inyo mga ka-worship, huwag kayong gagamit ng local brand, pinaka the best, dun na lang kayo sa mga legit na gasolinahan. Shell at Petron ang madalas na naitatanong ko sa mga customer, kaya yun din ang sasabihin ko sa inyo. Kasi ako mismo gumagamit ng Shell, gumagamit ng Petron. Hindi ako gumagamit sa mga mumuray na pinipilahan kasi mas mura daw ng 2 pesos lang mga ka-worship. Oo, mahalaga yun para doon sa mga may negosyo. Pero kung tayo lang naman mahirap, masipag naman tayo, hindi na natin dapat anuin yun, questionin ano. Sila mga ka-worship, sana may natutunan kayo sa video na to. Maging awareness lang tayo pag tayo magpapagasolina mga ka-worship sa iba't ibang mga gasolinahan o gas station, pinaka the best, Shell at Petron lang ang gagamitin natin para po safe ang ating motor mga ka-worship, and then hindi magkaroon ng problema. And then kung magkaroon man ng problema mga ka-worship, pwede nyo po akong puntahan sa may shop. Okay, or i-PM nyo ako mga ka-worship kung malayo o malapit kayo, puntahan nyo na lang ako mga ka-worship, or mag-PM na lang kayo para ma-check up natin yung mga ka-worship kung ano ba talaga ang problema ng inyong motor, ano. So, sa mga nais mag-subscribe na lang kayo kung nagustuhan nyo yung video, and kung hindi naman, okay lang din po. Maraming salamat sa panonood ninyo. Mga ka-worship, looben po, sana dire-diretso na ako makapag-video. Lagi akong nabibisi kasi daming gawa mga ka-worship. Pero awat tulong, marami tayong natututunan. Kung may error man tayo dun sa mga nakaraan, na itatama naman natin yan sa kasalukuyan. Okay? Then mga ka-worship, maraming salamat. God bless all sa inyo lahat. Hanggang dito muna ating video. So looben, makapag-upload pa tayo maraming video. Abang lang kayo mga ka-worship. Alright?